Just makikitulong-tulong. Parang nawawala yung signal ng kuligan. Yung, eto na. Where does Andres come from? Nalaman na natin ngayon. Ano yung ibig sabihin ng Andres? Saan ang gagaling ngayon itong Andres, yung walang kapahingahan? Number 1, unbelief and distrust in God. Kapag tayo ay hindi naniniwala na ang Diyos ay para sa atin, wala tayong kapahingahan. Alam niyo po, tuwang-tuwa ako dun sa pinaawit kanina ni Maris. Alam niyo po kung bakit? Kasi may truth doon eh. Ano yon? Yung pag-ibig ng Diyos ang nagsosustain sa atin, kaya tayo ay nakakatayo. Ngayon, kung pagdududahan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin at hindi tayo maniniwala sa Kanya, hindi tayo magkakaroon ng rest. Wala tayong kapahingahan. Ano pa? Pastor Pao, bukod dyan. Ako, eto, baka lagi niyong ginagawa, overthinking and worry. Wala kang kapahingahan. Bakit? Eh, lagi ka nag-iisip eh. Lagi ang iniisip mo ay negatibo. Lagi kang nag-worry. Eh, Pastor Pao, talaga namang may problema naman talaga eh. Eto na nga. May problema, pero magkaiba yung realidad sa truth. Tingin po kayo kay Pastor Paulo. There's a big difference between reality and the truth. Yung reality, yun yung na-experience mo. Pero, hindi yun ang katotohanan mo. Bigyan kita ng example. Kung ikaw ngayon, ang reality mo ay meron kang sakit, hindi yun ang truth. Anong ibig sabihin hindi yun ang truth? May sakit ka man, ang truth ay ito. Kay Kristo, may kagalingan ka. Amen! Meron kami kasama sa life group, si Ma'am Clarice. Si Ma'am Clarice po ay nasolve namin. Siya po ay kliyente namin. Yan po ay marketing head ng kumpanya na client po namin. Sa madaling sabi po, siya po ay naging disciple ng Panginoon. Siya po ay naging believer. Kung hindi ako nagkakamali, 2 months ago, ang kanyang pamangkin na 9 years old, sobrang payat, parang butot balat na, ay isinugod sa ospital kasi siya ay nagsusuka, hindi makakain, sobrang sakit na siya. Yung nung kanyang pamangkin, may sakit. That's the reality. Kinapa yung tiyan ng kanyang pamangkin, at 3 doktor po ang nag-attend at may nakitang bukol na nung pagkapa, bukol agad ang nakapa ng doktor. Sabi ng doktor, ay siya, kinabukasan, immediately, kailangan na natin niyang operahan kasi salat na yung bukol. Alam niyo po yung reality nila nung time na yon, napakalungkot. Si Ma'am Clarice na iyak ng iyak, nag-text po sa amin po ni Ate Ruthie at ang sabi niya sa amin, Pastor Pao, Ate Ruthie, ito po ang kalagayan po ng aking pamangkin. Pero hindi siya nanatili doon sa kalagayan niya at naniwala siya sa truth na sinasabi ng Diyos. At ano ang truth na sinasabi ng Panginoon? By the stripe of Jesus, by my stripe, you are healed. Alam niyo po ang ginawa po ni Ma'am Clarice? Tinawag ang kanyang pong mag-anak at sila po ay nag-worship. Pastor Pao naman, yung time na yun, yun ang ginawa. Oo, bakit? Kasi kilala nila ang Diyos. Amen. Tingin po kayo sa akin. Aalisan ka ng kapahingahan kung hindi mo kilala ang Diyos at kung magsesettle ka sa overthinking and worry. Okay, baka the story short, ito ang nangyari. Nag-worship, nag-pray. Ginaya ni Ma'am Clarice ngayon yung naririnig niya ng mga testimony. At sinabi niya, Lord, sa pangalan po ng Panginoong Jesus, ito pong bukol na ito ay nawawala dahil ikaw ay mabuting Diyos. Binalik na kay Lord yung attributes niya. At alam niyo ba, after prayer, grabe. Ready na kayo? Ready na kayo? Napapalak pa. Nandun ko yung bukol. Nandun pa. Nandun pa din, walang yan. Pero kinabukasan, chinek ng doktor, nagulat yung doktor kasi araw na yon bibiakin na yung bata. Hindi ko yung parang pamusahan. Parang bibiakin ng buko. Sinabi sa Batangas, bibiakin. Ibig sabihin, there will be yung ooperahan na. And when they check, yung bukol ay nawala. Sabi ng doktor. Amen. Sabi ng doktor, nasaan mo yung pinakapala? See? Reality is where your unrest is. But when you go to the truth found in His Word,
kayo po ay may iPhone 17 Pro Max, 1 terabyte, fully paid. Physical Bible. Ipagbenta niyo po ang inyong iPhone 17 Pro Max, fully paid, 500 gigabytes per month, internet, at bumili po kayo ng Biblia. Bakit? Nandito sa Bible, yung truth kung saan malalaman natin ang katatayuan natin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ano pa? Unconfessing or guilt. Ang tindi po nito magpawala o ang tindi po nito na magpapagod sa isang tao. Gusto mo makakita ng isang taong pagod? Humanap ka ng tao o Kristiyano na hindi kinukumpisa yung kasalanan o yung may guilt sa puso. Alam niyo po ang Panginoon, pag hindi pumupunta kay Lord, restorative. Pakikisabi ng restorative. Pag sinabi natin restorative, gaano man kalaki ang kasalanan mo, gaano man katindi ang struggle mo, ano man ang daladala mong kasalanan na hindi mo para mabitaw-bitawan, basta totohanan kang lumapit sa Panginoong Jesus, tinanggap mo yung new identity mo na galing sa Kanya, at ituturo ko po yung mamaya habang lumalawig po tayo. Aba, yung kasalanan na iyong ginagawa ay totally mong mabibitawan. At eto pa, sa panahon ngayon, totohanan na po tayo. Hindi na po ito yung panahon na parang, oy, pwede namang nakilord ako, tapos maya-maya babalik uli ako doon sa kasalanan ko. Mapapagod ka! Nakakapagod yan! Pwede kang isang araw, yes, ang lakas-lakas ko. Maya-maya pag nakita mo si Rafael na Pastor Evan, may problema na naman po ako. I-surrender na natin, ibigay na natin, ipasunog na natin sa Panginoon niya. Maaring oo nga, hindi siya nangyayari overnight. Pero, kung araw-araw ka namang hihingi sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng pusong dalisay. Abay, matindi ang nangyayari. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, bibigyan ka ni Lord ng kapahingahan. Bibigyan ka ni Lord ng kapahingahan. Ano pa? Ang nagkokos para mawalan tayo, para magkaroon tayo ng unrest. Ito pa. This from God's presence. Kapatid, mapapagod ka kung hindi mo prioritize si Lord. J1 Singapore, tingin po kayo kay Pastor Pao. Don't find time for God. Ulitin ko, mga tiga dito lang po. Don't find time for God. Sa mga tiga dito po, don't find time. Hanap ako ng oras para kay Lord. Hindi. Intentionally make time for God. Amen. Hindi talaga pwede. Ang hirap pag wala kay Lord. Hindi din naman pera yung source ng joy. Material. Faith. Dati po, pangarap ko na mag-TV. Pangarap ko yung mag-director. At alam niyo po, pag kayo po ay nasa trabaho po na kagaya ng sa akin, isa lang ang goal ninyo, mapapasok sa network. It's either the two big networks sa ating pong bansa, at ikaw ay makilala sa iyong field. Ginusto ko po yun dati, I'll be honest with you. At sa biyaya po ng Panginoon, ng time po na napunta po ako ng ABS, sa biyaya po ng Lord, nakikilala na eh. Kahit po ang bansag sa akin sa ABS, uy, kilala mo si Direk Paulo Tesico? Oo, yung director na parang nagbebenta ng yung pelikula niya ng Kakanin. Kasi pag may kumakausap sa akin, talaga naman kung maibenta ko yung ligaw nung time na yun. Sa biyaya po ng Lord, nakikilala na. Sa biyaya ng Panginoon, nakaka-meeting ko si Johnny Manahan. I remember that time, pati po yung sa biyaya po ng Lord, napunta na doon. Pero hindi nagpasaya sa akin. Nag-business po kami. Sa biyaya din naman ng Lord, nakaranas din naman po na magkaroon ng sum of money na nakalagay sa bangko. And I tell you, even though it's big, hindi siya nagpasaya sa akin. Biyaya din naman po ng Lord ay ginusto ko din namang makasama doon sa mga influential people. Meron nga po nagsabi sa amin na siya po ay ultra-millionaire po sa Batangas. Ang sabi ko naman po sa akin ay, gagawin ka namin kapareho namin. Sumama ka sa amin. Bay, nung unang po kayo nainggan nyo dahil mga ultra-rich. Eh di what they eat, I eat also. Yung kilos nila, kilos ko din. Pero alam niyo po,
Pagdating ko doon, hindi nagpasaya sa akin. At alam mo, magpapasaya sa'yo talaga, sa totoo lang, is your connection with God. Amen. Day 1 Singapore. Mapapagod tayo kung wala tayong connection sa presensya ng Diyos. So, non-negotiable, bago magsimula ang araw, bago ka umalis sa iyong kama, hindi mo bibitawan o hindi mo muna hahawakan ito. Hindi muna ito. Hindi ka muna mag-check kung ikaw ba naman ay nag-monetize na sa Facebook, kung ang dami mong like, kung nag-reply yung iyong ka-chat, kung nagsabi siya sa'yo, take care, kung na-replyan ka, mwa chuchu. Grabe, napakinggan ko yung mwa chuchu. Hindi na ngayon yung mga ganun yung Hindi na po. Hindi mo muna hahawakan to! Anong gagawin mo? Hindi ka aalis sa higaan mo, kundi mo gakausapin muna si Lord. Amen. Alam mo, iba yung patas ganun aking ipinrepair. Meron po talaga akong ano na pinrepair. Pero ibang patas. Okay. Wala pa ako dun sa main verse natin yan. Para pa ng intro. Sino dito nagigising ng 3 o'clock na madaling araw? Hindi yung mumukat-mukat ka ha. Bigla kang out of nowhere, bigla kang nagising ng ganito. Pa! Gising ka. It's either 2:30, 3 a.m. taas ang kamay. Oh. Pag nagigising ka ng 3 o'clock, 2:30, si Lord yung... Alam mo na pa pala, tingin kayo sa akin. Alam mo na, tingin kayo sa akin. Pag nagigising ka ng madaling araw, dahil nga dahil nga wala ka ng panahon, wala na tayong panahon kay Lord. Si Lord na ang tumatapik sa'yo at sinasabing, anak gising. Dati, hindi ko yung maintindihan. Akala ko, meron na akong insomnia. Akala ko inalabisan lang ako ng kape. Pero when I learned na pag nagigising ako ng ganung oras, at yung pala itapik ni Lord, kasi one time ako nagising ng ganung oras, and then I spoke to the Lord, and sabi ko, Lord, bakit po? Here I am. At alam nyo, yung spirit niya started right now to outpour. I started right now opening my Bible at very clear. Very clear. Ang tindi agad ng buhos ng salita ng Diyos. At yung araw na yon, energized po ako. Look at me. Kapag inuna mo si Lord in your day-to-day basis, in the start of the day, your whole day will be the D-Day. What do I mean? What do you mean, Pastor Paulo? Pag inuna mo si Lord sa araw na yon, unahin ka ni Lord sa araw din yun. Amen. Amen? Pwede ba natin pala para sa Jesus? Last but not the least, reason bakit po tayo ay walang kapahingahan. External pressures or internal expectation. Wala tayong kapahingahan kasi minsan, hindi naman tayo ang pumili. Yung mga mahal natin sa buhay, nagkaroon ng poor decisions. Naalala ko po dati, wala kaming kapahingahan sa family. Ang aking kapatid na babae ay nabaon sa utang. At alam niyo po ang nangyari, kami ang naapektuhan doon sa maling desisyon niya. Pwede namang okay na okay ka, pero yung iyong kapatid, magulang, anak, nagkaroon ng poor decision. Alam mo, nawawalan po tayo doon ng kapahingahan. Ano pa? Yung internal expectation. May gustong-gusto ka, pero hindi pa timing ng Panginoon, pero ipipilit mo. Mawawalan po tayo ng kapahingahan. Pero this is the good news. Ready na kayo? Ang good news ay ito. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapahingahan. Jesus doesn't just offer escape from unrest. Hindi gusto ng Panginoon na tumakas ka lang doon sa walang kapahingahan. Hindi niya yung goal. He offers real rest. Totoong kapahingahan. Peace that's not dependent on the circumstances. Kapahingahan na ang kasama nun ay kapayapaan which is not dependent on circumstances. Pwedeng mabigat ang sitwasyon pero rested ka. Pwedeng may problema pero hindi ka kinakain ng problema. At gusto kong sabihin sa inyo, ito yung panahong yon at ito ay para sa iyo. Sabihin mo sa 3 taong katabi mo,
tatanggap ka ng kapahingahan today. Today. Tatlo na po. Nailatag ko na, eto na. Kumbaga sa Pilipinas, nailatag na natin bakit tayo walang kapahingahan. Alam na natin bakit tayo walang kapahingahan. Pag-usapan ng kapahingahan. Everybody, look on the screen. Sabi po ng Matthew 11 verse 28 ay ito. Then, Jesus said, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest." Paborito ko itong verse na to. Kasi gaya nga po nung sinabi ko last Thursday, sa verse, hindi po ito sinabi ng Old Testament na si Moses ang nagsabi. Hindi. Hindi din po sa Book of Psalms na si David ang nagsabi. Nor sa New Testament, hindi siya si Apostle Paul ang nagsabi. Pero ang nagsabi ay si Jesus mismo. At ang sabi niya, Jesus said, "Come to me." Magpo-focus tayo dun sa come to me. Kasi si Lord, iniimbitahan ka na magkaroon ng kapahingahan. Tayong lahat dito, hindi depende sa katatayuan mo. At hindi sinabi na para sa edad lang. No. The Lord says here, "Come to me, all of you." Sabihin mo sa sarili mo, kasama ka dun. Kasama ka doon. All of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Yung iba kasi, lalapit muna sa Panginoon pag okay na siya. Kailan ka magiging okay? Hindi pwede maging okay ka by your own strength. Merong iba, Pastora Red, hahanapin ko ng aking sarili. Naku, sinabi ko na din po yan. Pastor, aking AJ leader, hindi mo na ako aaten. Hahanapin ko lang ang aking sarili. Kasi parang kailangan ko munang ayusin ang sarili ko. Okay, look at me. Kayo ba ay nakakita na ng kotseng sira na bago dalhin sa mekaniko, yung kotseng sira ay pinagawa muna? Naintindihan niyo ba? Opo. Ay bawa, may kotse akong sira. Tapos may mekaniko. Siya yung expert. O ganito na lang. Yun yung kasa. Yung brand ng sasakyan ko, dadalhin ko sa kasa kasi sila yung authorized. Sila yung magaling mag-ayos ng sasakyan. Nakakita na ba kayo na kapag sira yung sasakyan, sasabihin ko muna dun sa kasa, "Boss, sira yung sasakyan ko." "Ay, sir, sige, gawin natin." Hindi. Paggagawa ko muna, tsaka ako dadalhin sa'yo. Nagets na ba? Yes po. Ganon tayo minsan kay Lord eh. Lord, aayusin ko muna ang sarili ko na para maganda naman kaya mong magpakabalan by yourself. Hindi. Kung ano ka ngayon, may struggle ka, sabi nga ng Bible, kung ikaw ay may kasalanan, ikaw ay nasa kasalanan, makakaalis ka dyan. Kung ang iyong mga kasalanan kasinpula, ang sabi nga sa Bible pulang-pula great. Kaya kang paputiin ng Panginoon. Kaya anong gagawin natin? Para magkaroon tayo ng rest, pupunta tayo sa Kanya. Come to me. Yung come dito is humility in character. Pero kasi sa atin, pagod na, hirap na, ayaw mo namang lumapit kay Lord. Ay. Nasa Cebu, buhay ka dito. Ipayakin sa Kristan. Ika dito. Apostle John. Pagka sa Kristan ko din, ika dito. Meron ako ng pangabagha. Si John, ang representation ni Lord. Wow. Okay dito sa Medina. Cebu yung born again. Cebu yung, hindi po ang kaaway. Cebu kaaway. Okay.
Ito po ang mga representation ng kabigatan natin sa buhay. Isa pa lang yan, di ba? Pamilya. Okay. So, si po nandito sa Singapore, meron siyang pamilya, iniisip na kan. Mabigat po ito. Ay, thank you, mabigat. Gusto ko yung mabibigat. Pera muna po ha. Pamilya, pangarap. Ayan. Sige, sabi. Pangasal naman po ito. Parang kaya niya, di ba? Parang kaya mo ba? Kaya pa. Mabigat po ito. Magaan. Mabigat po ito. Ari pa mo. Magaan po. Sige, magagaan, pero pwede mahiram. Sinabi ng ibang tao. Yan. Pamilya, pangarap, sinabi ng ibang tao. Mabigat na? Okay. Kaya pa po ng bag. Kanina pa. Mabigat po. Mabigat po, maraming pera. Okay. Sinabi ng ibang tao, trabaho! Yan. Kaya pa? Kaya pa po ng bag. Ito mabigat. Yan. Maling desisyon ng kaanak! Nabuntis ng maaga! Yan! Ito, okay. Kaya pa? Mabigat na! Makaka-relate po kayo dito. Pero di kayo na. Mas mabigat ito. Ano nga po ito? Pamilya? Pangarap? Sinabi ng ibang Sinabi tao. ng ibang tao? Trabaho? Maling desisyon ng kapamilya. At lahat ng uri ng takot. Bigat na. Mabigat? Pero, lahat ng yan, intention ni Lord na kunin ni Lord. At sandali. Sandali. Ang problema sa ating mga Kristiyano ganito, ayaw nating gawin yung come to me. Kaya, Mother Boo, acting-actingan tayo, ha? Naku, sisikap ka. Parang direktor ka din ako. Kaya kapag nakita ko siya, Brother Boo, kamusta ka na? Okay pa rin po, praise God. Dapat Pastor Pao, ang galing natin magmaskara. Pero, ang dami na nating kabigatan. At yan ay mabigat ng mabigat kasi habang tumatagal, nag-iipon ka ng kabigatan. Ayaw isuko eh. You know what? Natatawa tayo pero ano kung bakit tayo tumatawa? Kasi ito tayo. Amen. Ito mukhang branded. Kanino ba ito? Iyo, peram. Siya ka nakatori bukas. Meron tayo yung mga gustong-gusto natin. Kagaya nito, branded. Kasi akala natin, maganda yon para sa atin. Yung pala, hindi pa para sa atin. Look at me. Kumuha ka ng hulugang sasakyan. Eh, hindi pa naman pala yun ang will ng Lord sa'yo. Kasi ang will ng Lord sa iyo, mabibili mo na hindi ka nangungutang. Lahat sila, nagkaroon na. Dahil gustong-gusto mo, eh di kahit maganda siya, Mayabang ka eh. naging kabigatan siya. Tama? Yabang ka. At dumating ang time, di mo ha, hindi niya na kaya. Upo ka po. Upo ba? Look at me. Look at me. Everybody, look at me. At yung mga taong yun, hindi na nakaalis sa kanilang sitwasyon. Kung bakit? Kasi hindi na nila kayang buhatin. Look at me. Hindi yung ang kalooban nila. Isa pa akong itatanong. Magbigay ng hayop. Hindi ko yung katabi nyo. Magbigay ng hayop na nagbubuhat ng mabigat. Utang na loob, walang sasagot ng langgam. Kabaw! Sabihin mo ba? O, sige po, limapo po kayo. At baka maya-maya po, may jacket kayo. Ano po? Kabayo. Ano pa po?
Kalabaw. Ate, ikaw ano? Camel. Camel. Okay. Look at me. Ilan ang paa nila? Dala. Sure kayo? Apat? Makikitingin nga, ilan po ang paa nyo? Dalawa. Look at me. I'll give you a revelation. Hindi ka dinisign ni Lord na mabuhat ng mabigat. Kasi si Lord, Oh my ang disenyo ni Lord sa atin ay ito. Kasama natin siya at yung hindi natin kayang bitbitin, si Lord ang kukuha. Ibigay mo po kayo. At kaya po si John ang pinili ko. Kaya niya pong buhatin. Kasi yung hindi mo kaya, si Lord, kaya niya. At itong lahat ng ito, look at me. Hanggang dumating ang time, tabi po kayo. Itong mga ito, kayang bitbitin nila. Bakit? Kasi ay siya Diyos. Amen. Hindi ba natin bigyan naman ako? Hindi na alam ko saan eh. Yan. Nagpalit. Akin na po yun. At nagkaroon na po ng exchange. Isa pong best na pag-praise sa Panginoon. Ang galing. Ang sabi ng Word of God, come to me. May character yun, humility. All of you who are weary and carry heavy burdens. Kagaya kanina nung kay Bu. May kabigatan sa. Pero kapag hindi mo binibigay, mananatili yun sa'yo. Kasi ang gusto natin minsan, tayo ang Diyos. Kaya ko naman naranasan ko na to dati. Ang akala ng iba, nung naging born again na tayo, nung nakilala natin si Jesus ay ganito na. Yan, nakakilala ka na sa akin. Ay siya, bahala ka na ha. At ako na lamang ay supervisor na akala natin na Kristiyano at si Lord ay nakatana. Hindi ko ganun. Si Lord po ay personal. Kaya ano ang kabigatan mo ngayon? Kabigatan mo ba ay sin? Kabigatan mo ba ay utang? Di mo meron po kami sa amin? Grabe ang utang. Baon. Hindi lang baon, nalibing sa utang. Ay, iba yung baon sa utang, iba naman yung nalibing. Kasi yung baon sa utang, hanggang dito ang lupa, yung baon niya. Yung nalibing, yung utang lampas. Ay lahat naman makita ang A-group, pahiram naman ng ano. Di kapag pinagsama-sama mo, tapos utang ng utang ka sa lending app. Alam niyo po anong nangyari? Nabaon sa utang. Hanggang dumating ang time, sabi sa akin, Pastor Paul, pa-counsel po sa akin, Pastor Paul, pautang. Ay, pero may ginawa po na siya, nagpakumbaba. Lord, patawad po kasi ako po ang naging Diyos ng aking buhay. Anong ginawa niya? Come to me. Lumapit kay Lord. At siya ay nagpaturo kay Lord. Alam niyo po, maganda po sa Panginoon. Hindi naman po nawawala yung kabigatan natin, pero tinuturuan tayo ni Lord na maging good steward. Alam niyo po, yung kabatiran natin yon, nagnegosyo. At binayaran niya yung kanyang mga utang. Tinulungan po siya ni Lord na makabayad ng utang. Amen. At kung tinulong, okay. Para hindi ka po ikakansila na lamang ni Lord ang mga utang, pwede din naman yun. Pero alam niyo po, yung kapatid natin yun, ang word sa kanya ni Lord, bayaran mo, tutulungan kitang bayaran. Nung sinimulan niya ngayong bayaran yung kanyang mga pagkakautang, nagpadala ngayon si Lord ng provision at isang araw nag-text sa akin, iniiyak. Paano niyo ko nalaman? May hu-hu-hu-hu-hu. Totoo. Pastor Paul, hu-hu-hu-hu-hu. O, umiiyak siya. Sabi, Pastor Paul, I have some, ano yun, kapatid? Pastor Paul, I am debt free. Gusto ng Lord na magkaroon ka ng kapahingahan. Gusto ng Lord na may gawin ka. At ano yun? Lumapit sa Kanya. Sabihin uli, humility. Humility.
Man by default, because of the own sinful nature, does not want to come to God. Meron akong kinausap lumapit sa akin. Pastor pa, pag-pray niyo po ako ha. O bakit? O gabi tinatamad lumapit kay Lord. Alam mo, kung pwede lang mambatok, ano? Naalala ko, pastor nga pala.